Sakura's point of view. Oh my God! Malakas na tili ni Jane pagkapasok niya sa opisina. Lunes iyon at hindi pa nagsisimula ang working hours. Bakit? Anong meron? Tanong sa kanya ni Ava. Ngayon ang dating ng CEO natin. Ani Jane. Ano naman? Sad ko. Hay nako Sakura, siguraduhin mong masasabi mo yan mamaya. Napakagwapo ni Sir Shiro. Hay nako din. Wala na akong panahon para makipagsiksikan sa mga gwapong gaya ng CEO natin. Masyado akong maganda para pumila. Humalakak ako. Buhat na ng bangko kong buhat pero totoo naman. Iba na ang panahon ngayon kaya nagbabago na din ang pananaw ko sa buhay. Umalis ang aalis dahil mag-i-stay naman ang mga taong gustong magstay. Hala, lumabas na kayo dyan. Sa conference kayo dumiretso. Anang manager ng company. Inayusan lang namin ang mga table namin bago kami lumabas. Pagdating sa conference ay naroon na ang karamihan. Pinaupo nila ako sa harap. Bagay na ayaw ko sana dahil hindi naman ako attention seeker. Kaya lang ay wala na akong choice. Nang makumpleto na ang mga admins, ay naghintay na lamang kami ng ilang minuto bago pumasok ang company manager. Kasunod ng lalaki na nasisigurado kong si Shiro. Blonde ang buhok niya at chinito. Porselana din ang kulay ng balat niya at hindi ko maitatanggi na guwapo talaga siya. Nagpakilala siya dahilan para makita ko ang magandang ngipin niya, kasabay ng pagsilay ng malalim na hukay sa pisngi niya. By the way, talagang malaki ang pagpapasalamat ko kay Mrs. Kang dahil nahandal niya ang company ko nang wala akong naibibigay na tulong. Isang karangalan ang mag-manage sa company niyo. Ani Mrs. Kang. Isang pabor na lang kung pwede. Wala pa akong na-hire na sekretary. Ani ay matapos na patingin sa akin. Ano yung posisyon mo dito? Aniya sa akin. Accounting po. Seryosong saad ko. Pipisil ako ng pwede kong maging sekretary sa inyo. Ayoko naman ng bagong hired, lalo at mangangapa pa ako dito. Aniya. Nagkatinginan kami ng mga ka-office mate ko. May mga available pa naman sa mga admins, kaya wag po kayong mag-alala. Anang isa sa pinakamataas sa accounting. Well, let us see. Aniya. Marami siyang binanggit sa mga bagay-bagay hanggang sa matapos kami. Bumabalik kami sa kani-kaniyang office at inaasahan ko nang ako ang magiging topic nila doon. Ang gwapo, Diyos ko! Ani Jane. Nagtatalon pa nga ito habang tuwang-tuwa. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na yan. Kung ako pang mapili aagawan talaga kita ng posisyon. Aniya sa akin. Naiirap ko ang aking mga mata. Pumasok ang manager namin. Ano, ayaw mo ba o gusto? Kapag umayaw ka, mapupunta ka sa HR. Aniya sa akin. Hindi ko naman kasundo ang mga yun. Mukhang wala na talaga akong pagpipilian. By the way, huwag niyo na munang masyadong isipin yan. Mamaya ay may paparty si Sir. Aniya pa. Akala namin ay maliit na party lamang ang hinanda ni Sir Shiro. Ngunit taliwas sa aking inaasahan. Sa kabilang hotel na pag-aari nila ginanapang party na yun. Simpleng dress na puti lamang ang suot ko. May maliit na entablado na hindi ko naman alam kung ano ang dahilan. Parami na rin ang parami ang mga tao hanggang sa namataan ko ang isang banda paakyat sa entablado na yun. Naglabasan ng mga waiter habang may kani-kaniyang tray na hawak palapit sa amin. Kumuha ako ng isang baso ng alak tsaka ako naupo sa mesa, katabi nila Jane. Ang tagal naman ni Sir Shiro? Ani Jane sa akin kaya napangiwi ako. Talagang tirador ito ng mga gwapo. Nanahimik lamang ako sa gilid hanggang sa mamataan namin ang pagpasok ni Shiro suot ang puti din niyang damit. Hindi ko alam kung ramdam niya ba ako o ano pero kusang nagsalubong ang aming mga mata hanggang sa ngumiti siya sa gawin namin. Bit-bit na naman ang dimple niya kaya iniwas ko ang aking mga mata sa kanya.
Mabilis na lumipas ang oras. Naiwan ako sa mesa dahil nakikihalubilo sila Jane at Eva sa maraming tao. Nag-cross legs ako tsaka nagpatuloy sa pag-inom ng alak. Maya-maya ay lumapit sa akin si Sir Shiro. "Would you mind if I join you?" Aniya tsaka naupo sa tabi. "Bakit mag-isa ka?" "Nandun po yung mga kaibigan ko." Saad ko. Tinignan ko siya at inikot niya ang baso niya na may lamang alak. "Wala pa akong masyadong alam sa company. Sa lahat ng mga napili, sa'yo lang magaan ang loob ko. Kaya kung pwede sana ikaw na ang maging sekretary ko." Ngumiti ako ng pilit. "Sino po ba ako para tanggihan kayo?" Wika ko. "Salamat, miss. Sakura na lang po." "Sakura." Aniya tsaka tumayo. Malalim akong napabuntong hininga. Mukhang yun lang naman talaga ang sadya niya. Nang makaalis siya ay siyang pagbalik naman nila Jean para kulitin na naman ako. "Hala, akala mo Ano, dumadamoves na ba si Sir Shiro sa'yo?" Aniya sa akin. "Hindi, kinuha na niya ako secretary. Tingin ko wala na rin akong magagawa." Saad ko. Kumuha ako ng huling baso ng alak at hindi ko inaasahan na doon na pala ako tatamaan. Mabilis na umikot ang paningin ko, kaya bumalik ako kila Jane. Alam ko namang insulto sa akin kung malalaman nilang lasing na ako. Nagmamadali akong tumayo nang maramdaman ko na ang paghalukay sa aking sikmura. Marahan ang hakbang ko kahit nagpapanik na ako. Nakarating ako sa isang pinto na tingin ko ay comfort room dahil sa salaming pinto noon. Luminga-linga ako. Hinanap ko ang bowl o sink na pwedeng sukahan. Pero malakas na lagaslas ng tubig ang narinig ko. Ganun pa man ay tumuloy pa rin ako hanggang sa kabigin ko pabukas ang pinto. At doon ko malinaw na nakita ang buong katawan ng hindi ko kilalang lalaki dulot ng alak. Nanlalabo ang aking paningin dahil sa hilo. Hinigit nito ang braso ko at kaagad na inangkin ang aking labi. Nakalimutan ko ang aking tunay na plano. Napapikit ako nang hulihin niya ang ulo ko para mas magawa niya ang gusto niya. Sunod-sunod kong hinabol ang paghinga kasabay ng panghihina ng katawan ko. Kusang bumagsak ang aking katawan sa kanyang bisig. Kasabay nun ay ang unti-unting pagkawala ko sa aking kamalayan. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin. Kumunot ang noo ko nang maramdaman ko ang kirot sa pagitan ng aking hita. Gagalaw sana ako ngunit may mabigat na kamay sa aking katawan. Nataranta ko at kaagad na lumingon sa may-ari ng kamay na yun. Sir Shiro?" Saad ko pero tulog na tulog siya. Kaya sapilitan akong bumangon at isa-isang pinulot ang aking mga damit at isa-isang isinuot iyon. Naglakad ako ng marahan hanggang sa maingat akong nakalabas ng kwarto na yun. Sa elevator na nga ako nagsuot ng sandals. Pasado 3:00 na ako nakauwi sa amin. Kaya naman halos ilang oras lang din ang naging tulog ko. May pasok pa kasi ako kinabukasan. As usual, yung party ang naging usapan sa loob. Ikaw, bakit ka naman nawala bigla? Saan ka ba pumunta?" Ani Eva sa akin. "Pinauwi na ako ni Marco alam niyo naman." Nakangiwing saad ko. At alam kong alam nila na hindi ko pa nasasagot si Marco. Pero siya lang ang maaari kong gawing excuse. "Sino naman si Marco?" Lahat kami ay napatingin sa bungad ng pinto kung saan naroon si Shiro at nakatingin sa amin. May dala siyang papel habang nakaitim ng suit. Hindi ko alam kung alam niya ba na ako ang naka-one night stand niya kagabi o lasing din siya. "Are you ready?" Tanong niya sa akin. Huli ko nang naalala na bago na nga pala ang trabaho ko. Nakangiti si Sir nang maunang maglakad. Sumunod naman ako hanggang sa makarating kami sa opisina niya. Ay nakagayak na ang lahat ng mga gagamitin ko doon. "Nag-enjoy ka sa party kagabi?" Aniyan ay kanatigil ko. Nangakmang uupo na ako sa table. Opo. Saad ko.
Sana maging comfortable kang kasama ko. Aniya kaya tumango akong muli. Palagay ko'y may alam siyang talaga sa mga naganap sa amin kagabi. Kahit ako, yun din ang hiling ko. Saad ko sa kanya tsaka nag-focus na ako sa PC na kaharap. Nag-check ako ng schedule ni Sir Shiro hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki na ako kaagad ang pinukol ng mata. Good morning. Bati nito ngunit nasa akin ang mata. Ani Sir Shiro na kumuha ng atensyon ng lalaking yun. What bring you here, Mitsui? Ani Sir Shiro, nakangiti itong umiling. Hindi mo ako inimbita sa party mo kagabi. Ani Mitsui. Actually, para lang talaga sa mga empleyado ko ang party na yon. And I hope na maintindihan mo yon. Saad niya sa lalaki. Napangiwi ako lalo na nang lingunin ako ng lalaki. Sige, last na lang. Interesado ako sa kanya. Turo ni Mitsui sa akin. Tigil, hindi ako natutuwa. Lumabas tayo at doon tayo mag-usap. Saad ni Sir Shiro. Bigla ay napalitan ng pagiging seryoso ang tinig niya. Stay here, Sakura. Ayusin mo ang schedule ko. Ngayon ko pupuntahan lahat ng meetings. Bilin niya kaya tumango lamang ako. Isa-isa kong chinek ang schedule ni Sir nang umalis siya. At isa si Marcos sa nakita kong kamiting niya. Hindi ko naman alam na businessman pala si Marco. Naghintay ako ng 10 minuto bago bumalik si Sir Shiro. Nag-print out ako ng schedule niya para mamaya. Halos lahat ng meeting ay dito lang magaganap sa loob, maliban kay Marco na outside ng building. Isasama kita mamaya sa labas, sa huling meeting ko. Aniya tsaka ako iniwan. Naipit ko ang aking labi at bumalik sa pagtatrabaho. Tutok ang aking mata sa aking ginagawa nang may pumasok na naman sa opisina. Dalhin mo daw sa conference yung tumbler ni Sir Shiro. Aniya kaya tumango lamang ako. Masama ang loob kong tumayo sa aking mesa, tsaka kinuha ang tumbler na yun at naglakad papunta sa conference. Marahan akong pumasok at nakita kong prente siyang nakaupo sa swivel chair sa pinakadulo. Iniangat niya ang kamay niya ng palihim para tawagin ako. Naglakad ako palapit sa kanya at saka iniabot ang iniinuman niya. May kailangan pa po kayo? Tanong ko nang yumuko ako. Umiling siya. Wala na. Nakita na kita. Seryosong aniya. Balik na dun. Ngumiti siya ng matamis na ikinapula naman ang pisngi ko. Naipit ko na naman ang labi ko nang lumabas ng kwartong yun. Naglakad na ulit ako pabalik. May mga email na dumating sa PC ko kabilang na doon ang mensahe mula kay Marco. Nakaagad ko namang nireplyan. Nagtatanong kasi yung mensahe kung talaga bang itutuloy ni Sir Shiro. Marami pa akong nireplyan na message hanggang sa pumasok si Sir. Nakangiwi siya. Nakaka-stress. Aniya pero bakas pa rin naman ang tuwa sa mukha niya. Pahinga ko ng konti. Maya-maya'y alis na tayo. Aniya tsaka naupo sa swivel chair. Tinignan niya ako at nakikita kong siya'y sumisilay sa akin. Sa gilid ng aking mata. Nahihirapan ka ba? Saan? Dito? Kaya naman, carry lang. Sagot ko sa kanya. Pipid siyang ngumiti at maya-maya ay tumayo na. Sa labas na tayo kumain. Aniya tsaka nangunang lumabas, kaya sumunod na rin ako. Inabutan ko siyang nakasakay na sa elevator. Tino akong pumasok sa loob. Hindi kami nag-usap hanggang sa marinig namin ang muling pagbukas ng pinto. Nanguna na naman siya kaya sumunod akong muli. Nasa labas na ang kotse niya nang makalabas kami. Umikot siya kung saan ako papunta at nagulat ako nang pagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Nahihiya akong pumasok matapos ay tahimik na naupo. Pagkapasok niya ay kaagad niya nang dinrive ang kotse. Sa isang kilalang coffee shop kami huminto. Naroon na si Marco at matyagang nagaantay.
Nung unay hindi niya pa ako gaanong napapansin. Hi, masiglang pagbati na ani Shiro. Tumayo si Marco upang salubungin ng shake-hand si Shiro. Ngunit kaagad din na napunta sa akin ang kanyang paningin. Sakura, aniya sa akin. Nailang ako bigla. Yumuko lamang ako tsaka tipid na ngumiti. Oh, sekretary ko. Ani Shiro. Naupo siya sa harap ni Marco habang ako naman ay naupo sa tabi niya. Kamusta ka? Ani Marco kay Shiro. Maayos naman, ikaw. Maingay ang pangalan mo sa negosyo mo Ani Shiro. Oo naman, quality lahat ng binibenta ko. Ani Marco, sandali siyang sumilay sa akin. Tulat malalim ang pagkakaibigan namin ng sekretary mo. Malalim? Parang curious na ani Shiro. Nililigawan ko siya. Nakangiting ani Marco. And I hope na okay lang yun sa'yo. Tumikim si Shiro at hindi ko alam kung ano ang isasagot ni Shiro. Oo naman, wala namang kaso yun. Ngumiti si Shiro. Pero pag-usapan natin ang tunay na pakay natin dito. Ani Shiro. Nag-focus na rin ako sa notes ko para naman wala akong makaligtaan sa mga pag-uusapan nila. Hanggang sa alokin ni Shiro ng goodbye shake hand si Marco. Ide-deposit ko sa bank mo ang bayad. Salamat sa oras mo. Ani Shiro. Paalis na kami noon nang tawagin ako ni Marco. Punta ako later sa unit mo. Aniya kaya tumango na lamang ako. Tsaka patakbong hinabol si Shiro. Anong sabi niya? Nasa kotse na kami nang magtanong si Shiro sa akin. Punta raw siya sa SS unit ko. Naitigil niya ang kotse. Huwag mo siyang papupuntahin. Hindi magandang magtiwala ka kaagad sa kanya. Pero dati pa naman siyang pumupunta doon. Nagdadala lang ng fruits and flowers. Bakit? May sakit ka ba? Bakit niya kailangan magdala ng ganyan sa'yo? Aniya kaya napangiwi ako. So, nanliligaw nga siya sa'yo. Aniya bigla. Hindi naman ako nakasagot. Nag-drive siya ulit. Nag-drive-thru na lang kami sa isang fast food. Para sa lunch matapos ay bumalik na rin kami sa company. Matapos noon ay hindi na kami muling nag-usap hanggang sa mag-uwian. Pagdating sa bahay ay nagpahinga lamang ako matapos ay nag-half bath na. Nakaharap ako sa malaking salamin nang makarinig ako ng katok sa labas. Kaya tumayo ako at sumilip sa maliit na butas ng pinto. Hindi ko masyadong makita kung sino ang naroon, pero alam kong si Marco yun dahil siya lang naman ang nagpaalam sa akin. Pagbukas ko ng pinto ay nagkagulatan pa kami nang makita ko si Shiro sa labas. Sir? Saad ko. Napatingin ako sa bulaklak na hawak niya. May kasama ka? Aniya tsaka sinuri ang suot ko, kaya kaagad akong umiling. Oh, akala ko may bisita ka. Hindi ba pumunta si Marco? Usisa niya kaya sa ikalawang pagkakataon, muli akong umiling. Pwede akong tumuloy? Tanong pa niya. Akala ko ba bawal akong... Iba naman ako. Tingin mo ba may gagawin akong hindi maganda sa'yo? Umirap siya kaya napangiwi ako. Feeling ko ay wala na siyang natatandaan sa mga nangyari sa pagitan namin kagabi. Kaya kahit paano ay napalagay ako. Did you eat dinner? Aniya habang nakasuksok sa kanyang bulsa ang isang kamay. Hindi pa. Kakatapos ko lang mag-half bath. Saad ko. Sinuri na naman niya ang itsura ko. Busog pa rin naman ako eh. Nahihiyang saad ko. Kumain ka, i-order kita. Hindi na. Hindi ko rin gusto ang type of food dito. Bibilhan kita sa labas. Aniya tsaka tumalima at akmang lalabas na. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya roon si Marco. Na tulad niya kanina ay may dala ring bouquet ng bulaklak. Nagkagulatan pa sila ngunit hindi nawala ang pagkakasimangot ni Shiro. What are you doing here? Ani Marco sa kanya. Same question.
Buryong ani Shiro. Tinaasan siya ng kilay ni Marco. I am just checking my secretary. Paalis ka na? Hindi pa. Pagbubuksan lang talaga kita ng pinto. Nakasimangot na ani Shiro. Tinumbok naman ang mata ko ang dala ni Marco na pagkain. Umatras si Shiro at hindi na tumuloy sa labas. May dala akong pagkain. Kumain ka na ba? Nilagpasan ni Marco si Shiro para tanungin ako. Hindi pa rin ako kumakain. Napangiwi ako. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging senaryo nila sa harap ko. This food is good for 2 people only. Katuwiran ni Marco. Di wag kang kumain. Ani Shiro tsaka naupo sa sofa. Nagpapalitan ng tingin ko sa kanila. Iniabot sa akin ni Marco ang paper bag na dala niya. Dinala ko yon sa kusina. Hindi naman malaki ang unit ko, kaya natatanaw ko pa rin sila. Nasa sofa lamang sila at hindi nagkikibuan. Naka-cross arm si Shiro at halata na hindi niya gusto ang presensya ni Marco, habang si Marco naman ay walang pakialam sa kanya. Ininit ko muna yung kare-kare na dala ni Marco. Maya-maya ay dinala ko na rin sa kanila yung mga pagkain. Oh, hindi ka kakain? Tanong ni Marco sa akin ng 2 plato lang ang dinala ko sa mesa. Umiling ako bilang sagot. Busog pa kasi ako eh. Sige na, kumain na kayo. Napanguso silang pareho nang magsimulang kumain. Sa bahay na lang pala ako kakain. Biglang ani Shiro. Sige na, kainin mo na yung dala mo. Ani Shiro. Nahiya tuloy ako kay Marco. Nag-effort siyang magdala tapos hindi naman pala ako kumain. Pero naging maayos naman ang pagstay nila sa bahay ko dahil hindi na sila nagkaroon ng hindi magandang usapan. Pero ramdam mo ang tensyon. Nakahinga ako ng maluwag nang sabay na silang magpaalam sa akin. 10:00 na kasi noon ng gabi. Matulog ka na, huwag ka nang tumanggap ng tawag or messages. Ilak mo yung pinto. Ani Shiro kaya tumango ako. Una na kami, Sakura. Aniya kaya tumango ako. Salamat sa inyo. Uwi ka ako. Hinatid ko sila sa labas matapos ay bumalik na ako sa kwarto. Napabuntong hininga ko. Shiro's point of view. Thanks for tonight. Sarkastikong saad ko kay Marco. Hindi ko alam na yung Marco pala na yon ang tinutukoy ni Sakura. Nanliligaw ka rin ba kay Sakura? Yun ang tanong ni Marco na nagpatigil sa akin. Nilingon ko siya at sandali nang umisi. Kung ano ka ngayon, mas mataas pa dun ang katayuan ko sa buhay ni Sakura. Saad ko tsaka ako pumasok sa kotse. Nag-drive ako kaagad ng mabilis hanggang sa makarating ako sa bahay ng parents ko. Hininto ko ang kotse sa kanang parte ng mansyon malapit sa fountain kung saan malayang umaagos ang tubig. Ang anghel na ribulto sa fountain ay ganun pa rin ang itsura, pero hindi mababakas ang pagkaluma. Nakakadalawang hakbang pa lamang ako nang makarinig na kaagad ako ng tikhim. Kagabi pa kita inaantay. Bakit ngayon ka lang? Ani Daddy sa akin. Business matters. Saad ko. Dumiretso na ako hanggang sa makaupo ako sa sofa kaharap niya. Where's Mom? Saad ko tsaka ako kumuha ng baso at nagsali ng alak. Tulog na, nagtatampo yun. Alam mo naman kung gaano kanya kamiss. I'm sorry Dad, I'm just busy last night. Saad ko pa. Club? Hang out with your girls? Nakataas pa ang kilay na aniya sa akin. Kaya tumawa na lamang ako. Tama na sana kayo kaya lang hindi sumakto. Yeah, I'm with a lot of girls last night, but with our employees. Katwiran ko. Hindi naman na sumagot pa si Daddy. Mukhang naniniwala naman siya. So ano ang lagay ng company? Maayos Dad, healthy. Halos hindi na nga kailangan pang silipin ng mga empleyado. Pero syempre alam ko naman na hindi pwede yun. Kaagad na sagot ko. Aakyat ako kay Mommy. Mas magtatampo yun kung malalaman niyang nandito ko, pero hindi ko pa siya pinuntahan.
Saad ko at tumango naman si Daddy, kaya iniwan ko na siya sa sala. Dahan-dahan akong naglakad paakyat. Hanggang sa pagbukas ko ay naroon si Mommy at taimtim na nakapikit. Naupo ako ng maingat sa kama niya hanggang sa dahan-dahang magmulat ang mga mata niya. Saan? Dinamba niya ako ng yakap at hindi lang basta yakap dahil mahigpit na mahigpit iyon. Diyos ko, bakit naman ngayon ka lang? Alam mo bang kagabi pa kami naghihintay sa'yo? Emosyonal na aniya. I'm sorry, Mom. Masuyong saad ko tsaka ko siya niyakap. Pero maiba ako. May ipapakilala ka na ba sa amin? Ani Mommy. At si Sakura kaagad ang sumagi sa isipan ko. Napangiwi ako at kaagad na umiling. Kung sakali naman po kayong unang makakaalam na may girlfriend na ako. Sagot ko. Hinaplos ko ang ulunan niya. Matulog na po kayo. Maya-maya'y aakyat na rin si Daddy. Magpapahinga na rin po ko Saad ko. Tumango siya. Magagayak ako ng breakfast bukas Kumain ka. Aniya kaya tumango ako. Bumaba ako sa kwarto nila. Pumunta ako sa opisina ni Daddy para kumuha ng alak. Mula naman sa kusina ay nagdala ko ng baso papasok sa kwarto ko. Tumambay ako sa terrace ng aking kwarto. Tsaka ako nagsali ng alak sa baso. Tsaka ako pinanood ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Inalala ko lahat ng mga nangyari nung nakaraang gabi. Nakita ko na lang na nakangiti na pala ako. Sakura, kasing ganda ka ng buwan ngayon. Saad ko. Hinayaan kong matapos ang pag-inom ko hanggang sa yayain ako ng antok. Nahiga ako sa kama at tsaka ako ipinikit ang mga mata. Nang magbulat ako ng mga matay, umaga na pala. Inaasikaso na ni Mommy ang pinag-inuman ko kagabi. Good morning, son. Matamis ang pagkakangiti ni Mommy nang lapitan ako. Naroon na ang breakfast mo. Kamusta ang tulog mo? Naupo siya sa tabi ko. Okay naman po. Nakatulong sa akin ang alak. Saad ko tsaka ako hinagka ng likod ng palad niya. Thanks, Mom. Masuyong wika ko. O siya, tara na sa baba. Baka lumamig pa yung pagkain. Saad niya sa akin kaya tumango ako. Nang makababa kami ay naroon na si Daddy at nag-aantay na sa amin. Akala ko'y mabuburo pa ako rito Aniya sa amin ni Mommy. Mahal naman, ang tanda na niyang anak mo para sundu-sunduin mo pa sa kwarto niya. Ani Daddy. May mga balita pala na dumating sa akin kanina. Balak mo bang mag-construct ng ibang company? Kaya kumukuha ka ng materials kay Marco? Opo, after kong makapag-review ng demand dito sa bansa, naisip ko na magtayo ng isang kumpanya na tutugon sa pangangailangan sa kalusugan, Dad. Tumango siya. Mukhang maganda nga iyan. Sige, susubukan natin. Aniya. Matapos ng almusal na yun, ay lumakad na rin ako papasok sa opisina. Dumaan muna ako sa coffee shop para dalhan si Sakura ng kape. Good morning. Nilapag ko sa mesa niya ang kape na dala ko. Bakit ang aga mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ko na ikinatango niya. Hindi ka na ba kinulit ni Marco? Hindi naman na. Ramdam ko ang pagkailang niya sa akin, pero inisip ko na lang na baka dahil sa kagabi. Hinayaan kong lumipas ang araw pero kapansin-pansin na habang tumatagal ay lumalala ang pag-iwas niya sa akin. Ito na ang pang-3 buwan na sekretary ko si Sakura. At talagang halos hindi na niya ako kausapin sa kadahilan ng hindi ko naman maintindihan. Nakaupo ako sa swivel chair ko at nag-aabang sa pagpasok ni Sakura. Sinilip ko ang wristwatch sa pulsuhan ko. Typically ay dapat narito na si Sakura kapag ganitong oras. Pero pasado 8:30 na ng umaga ay wala pa siya. Kaya minabuti ko nang tawagan siya. Naka3 ring na yung telepono pero hindi niya talaga sinasagot. Kaya napasimangot ako. Ano naman kayang problema nun?
Nakasimangot na saad ko. Nang subukan ko siyang tawagan muli ay sa wakas, sinagot na niya. Late na, nasan ka? Hindi ka ba papasok? Hindi. Aniya kaagad. Mamimiss mo ko, sige ka. Saad ko. Napatawa ko sa sarili ko, pero kaagad ding nabura ng patayin niya ang tawag ko kaya napatayo ako. Pinatayan ako, ang tibay. Saad ko at tumayo ako at nagmamadaling lumabas ng company. Kaagad kong pinatakbo ang kotse ko papunta sa unit niya. Hindi na ako nag-doorbell at basta na lamang kumatok. Ano bang problema mo? Aniya sa akin. Mamimiss mo nga ako. Giit ko nang masama niya akong titigan. Ayaw nga kitang makita eh. Paano kita mamimiss? Umirap siya. Bakit ba ganyan ka sa akin? Napakasungit mo. Gumaya ka na, tara na sa office, kailangan kita ron. Hindi mo ba nakukuha? Ayokong makita ka. Ayoko sa'yo. Saad niya. Masama siyang tumingin sa akin ay matapos hindi ko na maipintang mukha niya. Kumunot ang noo niya at kaagad na isinara ang pinto. Nagmamadali siyang pumasok. Out of curiosity, pumasok ako sa unit niya. Inabutan ko siyang nagsusuka, kaya kaagad kong hinaplos ang likod niya. Okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ko. Bakit ka nagsusuka? Tanong ko pa pero mariin siyang umiling, kahit na nahihirapan na siya. Labas doon, kaya ko na. Aniya habang pinagtutulakan ako. Ramdam ko rin ang panginginig ng kamay niya, kaya napailing ako. Hindi maayos ang kalagayan mo, kaya please, hayaan mo ko magstay dito. Nakikiusap na saad ko, nang sa wakas ay iyayaan niya akong alalayan siya patayo, hanggang sa maihatid ko siya sa kama niya. Anong nararamdaman mo? Kaya ba hindi ka pumapasok dahil dyan? Okay lang ako, huwag mo akong alalahanin, okay? Saad niya sa akin. Bumalik ka na sa trabaho mo. Aniya sa akin tsaka niya hiniwalay ang kamay ko na humahawak sa kanya. Hinawi niya yung una na nasa likod niya, kung saan naroon ang isang pregnancy test. Ano to? Saad ko tsaka kinuha yun. Hindi ko na naisip na mandiri. Buntis ka? Kaninong anak yan? Napatayo ako. Tinignan niya ako ng makahulugan. Wala ka na doon. Magpo-file ako ng leave kaya please, umalis ka na. No, hindi ako aalis. Buntis ka at ako ang ama, hindi ba? Ako lang yung nakasama mo ng gabing yun. Yun ang tingin mo. Pwes, mali ka. Dahil may iba akong nakasama. Kaya umalis ka na dahil hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Aniya. Pinagtulakan niya ako palabas at tingin ko'y wala na din naman akong magagawa. Kaya hinayaan ko na lamang siya. Napabuntong hininga ko. Bagsak ang mga balikat ko na naglakad palabas ng unit na yun. Puno ng katanungan ang isip ko kung sino nga ba ang lalaki na sinasabi niya. O ayaw niya lang talaga ako para sa kanya. May mali ba sa akin? Sakura's point of view. Nagmamadali akong igayak ang sarili ko. Alam ko naman kasi na malalaman din niya, pero hindi naman ganito kaaga. Nagmamadali akong umalis sa unit ko hanggang sa pumara ako ng taxi para makaalis na ron. Pinanood ko ang lahat ng mga madaraanan ng sasakyan hanggang sa makarating ako sa bahay. Sakura. Buo at seryosong tinawag ni Daddy ang pangalan ko. Salubong na salubong ang kilay niya habang nakatitig sa akin. At alam kong may malalim na dahilan yun, pero imposibleng malaman niya dahil wala pa akong sinasabihan na buntis ako. Kumalma ka, mahal. Ani Mommy, tsaka hinimas ang braso ni Daddy. Ang tagal-tagal kong tumatawag sa'yo. Kahit isang sagot o reply, wala man lang akong natanggap mula sa'yo. Giit niya. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba sa'kin? Dad, hindi naman po sa ganun. Umiiwas lang po ako sa mga bagay na makakapagpa-stress sa akin. Katwiran ko.
At stress na pala ang naidudulot ko sa'yo. Singhal ni Daddy sa akin kaya napangiwi ako. Bakit? Nagdadalang tao ka ba? At kailangan pang i-prioritize kung may stress ka ba o hindi? Aniya sa akin kaya napasinghap ako. Hindi ako nakasagot kaagad. O ano, at natahimik ka? Ani Daddy. Maging siya'y nagulat din sa sarili niyang tanong sa akin. Buntis ka? Nagsalubong ang kilay niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko naitanggi ang bagay na iyon sa kanya. Buntis ka ba? Hinawakan niya ang braso ko. Buntis ka kaya hindi ka makasagot. Aniya. Padarag niyang binitawan ang braso ko nang wala siyang nakuhang sagot mula sa akin. Napasalampak ako sa sofa habang si Daddy nasalo ang sentido niya. Dad, nauutal na saad ko. Binalot na rin ako ng emosyon. Sorry po, hindi ko po sadya, Dad. Saad ko habang umiiyak. Hindi sadya. Ano yan? Mabubuo yan ng isang pasukan lang. Lintik Sakura. Hindi mo man lang inalalang kahihiyan ko. Sigaw niya sa akin. Nag-iisa kitang anak, kaya dapat ay hindi mo ginawa yan. Aniya habang parang maiiyak na. Tumalima siya at naglakad paakyat sa kwarto. Anak, sabihin mo nga, hanggang kailan mo babalak itago sa amin ng daddy mo ang katotohanan to? Kailan pa nangyari yan? Mom, please, huwag po kayong sumabay, please. Galing po ako sa biyahe at halos wala pa ring pahinga, kaya please. Nakikiusap na saad ko. Narinig ko ang buntong hininga ni Mommy. Ay, tara na. Umakyat ka na ron. Pagpasok ko sa kwarto'y sumagi kaagad sa isipan ko si Shiro. Alam kong hahanapin niya ako at wala namang sapat na detalye para hanapin ako. Nahiga ako sa kama ko at hinaplos ang tiyan ko. May buhay nang nag-e-exist sa tiyan ko. Kaya ko bang pangatawanan ng lahat ng to? Pagkausap ko sa aking sarili, bigla na lamang akong napaluha. Hindi ko alam kung saan ko sisimula ng sarili ko, pati na ang batang nasa tiyan ko. Ang iyak ko ay unti-unting lumakas, hanggang sa maging hagulhuli yun. Hindi ko alam kung tama bang desisyon ko na umalis, at basta na lamang talikuran ang dapat na responsibilidad na para kay Shiro. Ang anak ko, wala siyang kikilalaning ama. Nasabi ko sa isipan ko. Tsaka ayan na naman ang luhang kanina pa naghahabulan sa aking pisngi. Napasinghap ako nang makarinig ako ng magkakasunod na katok sa pinto. Sakura, anak, huwag ka nang umiyak. Hindi makakatulong sa'yo kung mag-iiyak ka dyan. Kawawa naman yung batang nasa sinapupunan mo. Ani Mommy. Maya-maya ay pumasok si Mommy sa kwarto at tumabi sa akin. Hinaplos niya ang uluhan ko. Sorry kung hindi kita kaagad inintindi. Sorry kung mas inuna ko pang magalit sa'yo. Hindi ko po alam kung paano ko to tatanggapin, Mom. Just let me alone for a while. Luha ang saad ko kay Mommy. Pero pumasok muli si Daddy. Sino ang ama yan? Hahanapin ko ng panagutan kanya. Singhal niya sa akin. Dad, alam kong concern lang kayo sa akin pero please, hayaan niyo kung tumayo sa sarili kong paa. Saad ko. Masama ang tingin sa akin ni Daddy nang umalis ulit sa kwarto. Kakausapin ko muna ang daddy mo. Ani Mommy kaya ngumiti ako. Salamat Mom. Saad ko. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng mga sumasagi sa isip ko. Pero gusto kong palakihin ang anak ko sa sarili kong pamamaraan. Hindi ako papayag na mapasok ni Shiro ang buhay namin ng anak ko. Nang sumunod na umagay, hindi ko na nasilayan si Mommy at Daddy sa kwarto ko. Kaya naman bumaba na ako. Kumpara kahapon ay mas maayos na ang mood nila kaysa kahapon. Nanggigilid ako nang maupo sa mesa. Tumikim si Daddy. Kumain ka na. Aniya sa akin kaya tumango ako. Sasamahan ka ng mommy mo na magpa-check up. Kung yan ang gusto mo, ang tumayo sa sarili mong paa ay walang problema. Ani Daddy na talagang humaplos sa puso ko.
Daddy, pwede ko bang malaman kung bakit po biglang nagbago ang ihip ng isip niyo? Tinignan niya ako. Naisip ko lang, nag-iisa kitang anak at napaka-selfish ko kung ipagkakait ko sa iyo ang gusto mo. Gayong gusto kong maging huwarang ama sa iyo. Bagaman mabigatay na sabi niya ang mga bagay na yon sa akin, na halos ikadurog ng puso ko. Hindi naging maganda ang samahan ni Daddy mula nang graduate ako ng college. At halos hindi na kami nagkakasundo dahil nga sa mga desisyon ni Daddy para sa akin na hindi ko naman gusto. Salamat po, Dad. Yun na lamang ang nasabi ko kay Daddy. Shiro's point of view. Nakaupo ako ngayon sa swivel chair nang sunod-sunod kong marinig ang tawag mula sa cellphone ko. Yeah, it's Shiro Antonio. What do you want? Please speak. Saad ko. Ako po yung hinar ninyo para hanapin si Miss Sakura. Tumaas ng kusa ang kilay ko. Bumalik ang lahat ng inis sa katawan ko. Sa totoo lang ay wala talaga akong clue kung nasaan nga ba ang babaeng yun. Kung ako nga ba talaga ang ama ng anak niya. At yun mismo ang kailangan kong malaman. May mga nalaman na po kami. Nagdalang tao po siya at nanganak 4 years ago. Aniya. Oo, ganoon na katagal nang huli kaming nagkita. At wala akong nakuhang balita sa kanya kahit kaunti. Kaya ganoon na lamang kalalim ang curiosity ko na mahanap siya. Kahit isa pala sa mga empleyado ko'y walang alam tungkol sa kanya. At napakalaking misteryo ang bumabalot sa babaeng yun. Maliban sa nanganak siya'y wala na bang iba? Bagaman sarkastiko ay, yun naman talaga ang gusto kong itanong. Sa ngayon talaga sir wala pa talaga kaming makalap na impormasyon. Aniya sa linya. Sa susunod ay wag mo akong tatawagan na yan lamang sasabihin mo. Lahat ng mga sinabi mo'y alam ko na yan, kaya hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa. Saad ko tsaka ko na pinatay ang linya. Pinatawag ko si Melissa, ang company manager ko. Sir, may kailangan po kayo? Aniya sa akin. Ngayon ang dating ni Mr. Enemy, hindi ba? Japanese investor ko. Pero dito na halos nanirahan sa Pilipinas, kaya naman kilalang kilala ko siya. Opo sir, expect him at 11:30 a.m. Tumango ako. Kung sakali na aabutan ng lunch, ay kahit sa labas na kami magkita, para magkasabay na rin kaming kumain at magkaroon ng kahit na kaunting kwentuhan. Saad ko na ikinatango niya. Binalik ko sa PC ang aking mata. Matagal akong nakatutok doon, hanggang sa magring ang telepono ko, kaya naman tumayo na ako at lumabas. Naroon nga si Melissa. Sir, nasa restaurant na po si Sir Enemy. Kasama niya po yata ang apo niya. Aniya kaya tumango ako. Binigay niya lamang sa akin ang address, matapos ay nag-drive na ako palabas ng company. Malapit na ako sa restaurant na sinasabi ni Melissa, nang mamataan ko ang batang patawid. Masaya siyang humahakbang ng may mabilis na kotseng parating. Pakiramdam ko ay nag-slow motion ang lahat, nang dahan-dahang mabangga ang bata dahilan ng pagtalsik nito. Nakita ko iyon ng dalawa kong mata. Naipreno ko ang kotse ko kasabay ng pagkatulala ko. Namataan ko si Mr. Enemy na parang maiiyak na mula sa restaurant. Nang akmang lalakad ang kotse, ay nagmamadali akong bumaba. Ibinalot ko sa kamao ko ang suit ko. Tsaka ako malakas na sinuntok ang bintana ng kotse, dahilan para mabasag iyon. Dinakma ko ang lalaki palabas ng kotse niya. Tatakas ka pa ha? Saad ko saka ko siya sinuntok. Mr. Antonio, ipag-drive mo ko please, ang apo ko. Malakas na sigaw niya sa akin. Subukan mong tumakas, ipapahanap kita't ipapapatay. Sigaw ko sa kanya saka ko siya padarag na binitiwan. Nagmamadali akong bumalik sa kotse ko. Nag-drive ako ng mabilis para lang makarating kami sa ospital. Hindi ko alam kung bakit alalang-alala ko sa kanya, sa batang to. Tumabi kayo. Saad ko sa kanila. Emergency to. Saad ko. Maya-maya lang ay may dumating ng stretcher para sa apo ni Mr. Enemy.
Hingal na hingal ako nang maipasok ang bata sa emergency room. Nasalo ko ang noo ko. Hihinga-hinga ako ng magring ang cellphone. Nasa presinto na ako. Ako po yung nakaaksidente sa anak ninyo. Pagkasabi niya noon ay pinatay na din ang linya. Napatingin ako kay Mr. Enemy. Are you okay? I'm sure ay magiging okay din ang apo nyo. Nag-iisang apo ko yan, iho. Baka mapatay ako ng ina niyan kapag nalaman niyang naaksidente ang bata. Baka itakwil niya ako. Hindi naman po siguro. Saad ko. Akala mo lang, iho. Aniya pa. Maya-maya ay lumabas ang doktor sa pinto. Marami ang nawalang dugo sa kanya. Kung maaari ay kailangan natin ang magdodonate sa kanya. Aniya sa amin. Kayo po ba ang ama? Dagdag pa ng doktor sa akin. Hindi po. Ano po bang kailangang type ng dugo? Marami akong kakilala. Saad ko. Type O yung bata. Medyo rare ang dugo na yon. Type O ako. Kaagad na sagot ko. Huwag na tayo magsayang pa ng oras. Wika ko tsaka ako nagpunta sa emergency room. Parang piniga ang puso ko nang makita ko ang inosenteng bata na nakikipaghataka ng buhay sa bingit ng kamatayan. Napakabata pa niya para danasin ang ganitong klaseng sitwasyon. Nahiga ako sa isa pang hospital bed na tsak na para sa donor. Ipinikit ko ang mata ko at hinayaang gawin ang dapat, pati na ang pagbaon ng karayom sa aking braso. Close open ang ginawa ko sa kamay ko para mas mapabilis ang paglabas ng dugo. Naipit ko ang aking labi. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang kahihinatnan ng bata kung hindi ko siya mailigtas. Mr. Antonio, sapat na po ang naibigay ninyo. Dinig kong saad ng doktor. Nang magmulat ako ng mga mata, ay wala na sa braso ko ang karayom. Medyo nangihina pa akong bumangon. Inayos ko ang long sleeve ko. Paglabas ko ng emergency room, nang makarinig ako ng malakas na hiyaw. No, Daddy! Bakit hindi niyo sa akin kaagad sinabi? Sana tinawagan niyo ako. Bakit niyo ipapaubaya sa ibang kaligtasan ng anak ko? Dinig kong malakas na sigaw ng babae. Anak, please, kumalma ka. Ani Mr. Enemy. Nagtatakbo iyong babae at mukhang hindi niya ako napansin. Pero labis kong ikinabato nang makita ko ang mukha niya. Napatulala ako. Sakura. Nasabi ko sa sarili ko. Nang lingunin ko siya ay nakapasok na siya sa ER at nagiiyak. Ano ang balita sa apo ko? Stable na po siya. Yung babae kanina, siya ba ang ina ng batang naaksidente? O iho, anak ko siya, si Sakura. Kusang nabuhay yung curiosity sa buong katawan ko. Sino yung ama ng batang yun? Biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Hindi ko maaaring sagutin yan. Bakit? Nakakunot ang noo na saad ko. Dahil hindi ko rin alam. Aniya tsaka iniwas ang paningin na para bang nahihiya. Nabuntis siya sa pagkadalaga nang hindi kinikilala kung sino ang ama ng batang yun. Si Sakura mismo ang humingi sa akin na huwag nang hanapin ang ama ng apo ko. Lalabas lang ako, magyoyosi. Saad ko. Hindi ko alam pero bigla akong nabadtrip. Naglakad ako palabas tsaka ako nagsindi ng sigarilyo. Naglalaro sa isipan ko ang mga bagay-bagay kung ako nga ba talaga ang ama ng batang yun. Ilang hit-hit ang ginawa ko nang mamataan ko si Sakura na lumabas ng ospital. Hinintay kong pumasok siya tsaka ako sinundan. Hinintay kong mawala ang mga taong dumaraan kasabay ng natanawan ko ang bakanteng kwarto. Sino ka? Galit na aniya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang mukha ko. Shiro? Nauutal na aniya pero tinitigan ko lamang siya. I miss her. Na-miss ko ang mukha niya. Bitawan mo ko. Anong ginagawa mo rito? Natataranta na aniya. Nasaan ang anak ko? Masama ang tingin na saad ko. Anong anak? Wala kang anak sa akin. Nagpupumiglas na aniya sa akin. Anong wala?
Anak ko ang nasa ospital na to, hindi ba? Aminin mo. Mahigpit ko siyang nahawakan sa braso niya. Umamin ka sa akin, Sakura. Sad ko pero masama niya din akong binato ng masama niyang tingin. Wala akong aaminin sa'yo kahit ipapatay mo pa ako. Umalis ka na, tigilan ako. Saad niya tsaka niya sa pilitang inalis ang kamay ko. Kasabay ng pagbalot ng pulang ilaw sa kabuuan ng ospital, senyales ng may emergency. Nataranta ako at nagmamadaling nagtatakbo kasama si Sakura. Hindi ko alam pero binalot ako ng kaba. Malapit na kami sa kwarto ng anak niya, kung saan nga naroon ang paulit-ulit na pag-ilaw ng pula. Diyos ko, ang anak ko! Humahabol na ani Sakura. Bumaba ang red platelet niya, kaya kailangan niyang masalinan kaagad ng dugo. Anang doktor. Type O ang kailangan niya at C. Napatingin sa akin ng doktor. Use mine. Saad ko sakto na nakarating kami sa emergency room. Hindi pwede. Kakadonate mo lamang kanina. Anang doktor sa akin matapos nun ay pumasok na siya sa loob. Nag-donate ka? Ani Sakura sa akin kaya tumango ako. Oo, ako din ang nagdala sa kanya dito sa ospital kasama ang daddy mo. Saad ko. Ngayon mo sa akin sabihin kung sino nga ang ama ng batang yan. Sabihin mo nga ko at itataya ko ang buhay ko. Ibibigay ko ilan mang bagang kailangan niya. Giit ko. Masama ang tingin niya nang salubungin ako. Oo! Malakas na sigaw niya sa akin. Anak mo si Stone! Malakas na aniya habang umiiyak. Sasagutin mo lahat ng tanong ko after nito. Saad ko tsaka ako nagmamadaling pumasok sa ER. Magdodonate ako. Kaya ko pa. Okay lang din naman ako. Saad ko tsaka ako nilihis ang long sleeve ko. Huwag kayong mag-alala. Wala akong sisisihin kapag may nangyaring masama sa akin. Saad ko pa tsaka ako nahiga sa isang hospital bed doon. May pasana ang aking kabilang braso. Kaya yung isa na lang ang kinuhanan nila. Umiikot na ang paningin ko pero hindi ko pwedeng sukuan ang anak ko. Mr. Antonio, okay ka pa ba? Anang doktor sa akin. Oo, okay lang ako. Gawin niyo ang lahat para sa anak ko. Saad ko tsaka ako tumayo. Hilong-hilo ako nang lumabas. Napatayo si Sakura sa bench at nilapitan ako. Kamusta ang anak ko? Ang anak natin? Pagtatama niya. Mukhang magiging okay naman na. Huwag kang mag-alala. Saad ko tsaka ako naupo sa bench. Magpapahinga lang ako saglit. Umuwi ka muna. Ako na munang bahala kay Stone. Saad niya sa akin kaya masama ko siyang tinignan. Para ano? Para maitakas mo na naman siya? Para maitago mo siya sa akin? Umiiling na saad ko. Masama ang loob ko tsaka ako muling ipinikitang mga mata ko. Napaka-selfish mo. Sarili mo lang iniisip mo. Hindi mo man lang inisip na kailangan din ng anak ko ng ama sa tabi niya. Oo, mauunawaan ko naman kung hindi mo talaga ako magustuhan eh. Pero sana, hinayaan mo naman akong maging ama kahit sa kanya. Saad ko sa gitna ng pagkahilo ko. Akala mo ba ganun lang kadali sa akin ang lahat? Na ganun lang kadali na magpalaki ng anak ng mag-isa? Emosyonal na aniya. Kasalanan ko bang natakot ako na nag-assume ako na ayaw mo pang magkaroon ng anak? Bakit? Nababasa mo ba ang puso ko? Bakit nakita mo ba ang ayaw ko? Nilalapitan kita nung hindi ka pa buntis. How much more kaya kapag nalaman kong mas maaga na buntis ka? Tingin mo ba itatapon kita? Tatalikuran? Kabaligtaran, Sakura. Baka kasal na tayo ngayon. Giit ko pero hindi ko hinayaang maramdaman niya ang galit ko. Huwag na tayong mag-away. Hindi to yung tamang oras para mag-away tayo. O Eddie, mahalin mo ko. Irap na saad ko pero hindi naman siya sumagot. Tumawag ako sa bahay para magpasundo dahil hindi ko na kaya ang hilo ko. Bakit ka nasa ospital? May nangyari bang masama sa'yo? Ani Mommy. Nope, may binisita lang ako. Sige na Mom, ihintayin ko po yung sundo nyo.
Saad ko. Pagbaba ko ng linya ay tumingin ako kay Sakura. Aalis ako pero babalik din ako maya-maya. Saad ko. Nangihina akong naglakad palabas. Ilang minuto lang din ay dumating si Daddy. Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha bang may binisita ka dyan? Na-aksidente ka ba? Aniya sa akin, pero hindi ako kaagad sumagot. Sa halip ay pumasok na ako sa kotse. Shiro, ikaw ba may hindi sinasabi sa akin? Ani Daddy kaya napangiwi ako. Hindi pa sa ngayon, Dad. Sasabihin ko rin pero wag muna ngayon. Saad ko matapos ay tumingin siya sa braso ko. Kinuhanan ka ba ng dugo? Nag-donate ka ba? Kanino? Dad, hayaan niyo muna ako magpahinga, please. Okay lang din naman ako. Saad ko. Nang manahimik si Daddy ay tinignan ko siya. Seryoso siyang nakatingin sa akin. At mukhang wala talaga siyang balak na sumuko sa kakatanong sa akin. Sasabihin ko po kapag okay na ako. Nanlalambot pa ako Katwiran ko. Tumikim siya at saka nag-drive ulit. Pagdating sa bahay ay, ang pag-aalala naman ni Mommy ang kinaharap ko. Nanlalambot ako, Mom. Hayaan niyo muna ako magpahinga. Kung pwede, ipagluto niyo ako ng pagkain na magpapataas ng dugo ko. Dumiretso ako sa kwarto ko at basta na lamang natulog. Mabigat ang talukap ng mata ko at halos hirap na hirap akong idilat yon. Nang tuluyan kong maimulat ang mga mata ko, ay nasa lugar ako na puno ng puti sa paligid. Nangangalay ang buo kong katawan at huli na nang maramdaman ko ang kamay na nakahawak sa kamay ko. Sakura. Halos mapapikit ako. Sumasakit ang lalamunan ko. Para akong binabangungot. Shiro! Tawag sa akin pabalik ni Sakura. Nag-aalala ang mukha niya nang tumingin sa akin. Diyos ko, salamat naman at gising ka na. 3 araw kang walang malay Aniya na ikinataas ng kilay ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o ano ang mga sinasabi niya. Basta po Lola, pagising ni Daddy, lalabas po kami Dinig kong wika ng maliit na tinig kasabay ng paglapit ni Mommy kasama si Stone. Gising na po si Shiro. Ani Sakura kay Mommy. Nagmamadali itong lumapit sa akin at kaagad na hinaplos ang pisngi ko. Ikaw talaga! Malakas na ani Mommy, tsaka pinalo ang braso ko. Mabilis siyang napaluha. Marami ka na palang kinakaharap, tapos hindi mo man lang sabihin sa akin. Ani Mommy habang umiiyak. Sorry, Mom. Kaya ko naman po ang sarili ko. Katwiran ko pa. Kaya ang alin? Itong apo ko, nagkaedad na lang ng hindi namin nakakasama. Singhal niya sa akin. Napalabi ako at napatingin kay Sakura. Totoo naman na kung meron mang dapat sisihin, ay walang iba kundi si Sakura. Itinago niya sa akin ang anak ko. Mula kay Mommy ay napababa ang tingin ko sa bata na humahakbang palapit sa akin. Daddy! Anang emosyonal na maliit niyang tinig. Napangiti ako. Parang kinurot ang puso ko sa paraan kung paano niya ako tawagin. Okay ka lang po ba? Sabi po ni Mommy, kayo po ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Pero ako naman po ang dahilan kung bakit nandyan kayo. Anang emosyonal niyang tinig. Sabihin niyo po, sinisisi niyo po ba ako? Galit po ba kayo sa akin? Aniya pero parang dinudurog ang puso ko. Mula sa pagkakatayo niya ay kinarga ko siya at isinakay sa hita ko. Do you know who I am? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Nakatitig din siya sa mga mata ko. Pakiramdam ko ay nananalamin ako. Kamukhang-kamukha ko siya. Dapat ko pa yatang ipagpasalamat na tinago siya sa akin ni Sakura. Yes po, kayo po ang daddy ko. Aniya, ngumiti ako. Mas naging emosyonal ako dahil sa napakinggan ko ang tinig niya. Alam mo ba kung bakit matagal tayong hindi nagkita? Tanong ko. Napalabi siya habang nakatingin sa akin.
Kasi daw po may mga bagay na hindi kailangang madaliin. Nakalabing aniya na kinangiti ko. Ready ka na ba na makasama ako? Gagawin natin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa kasama ang daddy mo. Nangahamon na saad ko. Oo naman dad, pero sa ngayon, magpagaling ka po muna dad kasi. Tinignan niya ako habang nakangiwi. Magaling naman na ang daddy mo. Sabi ng doktor ay pwede na siyang lumabas mamaya. Kukuha naman si lolo mo ng private doctor para ma-check pa rin si daddy. Ani mommy. Di makakalabas na po kami ni daddy kasama namin si mommy? Tanong ni Stone. Depende sa trip ng mommy mo. Alam ko kasi na ayaw akong nakikita niyan eh. Saad ko na ikinatawa ni Stone. Hindi po ako magsasalita dad, pero may alam po ko. Alalang-alala po siya noon eh. Ani Stone sa akin. Bahagya akong kinilig pero ayoko rin namang umasa. Kinahapunan ay nakalabas din kami ng ospital. Pinagalitan pa nga ako ng doktor at wag na wag ko na raw uulitin yun dahil baka hindi na ako makaligtas sa susunod. Sa totoo lang ay hindi ko in-expect ang mga bagay na to. Hindi sumagi sa isip ko na ikaw pala ang ama ng apo ko. Umiiling na saad ng daddy ni Sakura. Saan ba kayo nagkakilala at kailangan nyo pang magtaguan ng ganyan? Tikim na saad ng daddy ni Sakura. Pumunta ako sa kanila para kahit papano, ma-refresh naman ako at the same time ay makasama ko ang anak ko. She's my employee. Sekretary ko siya before. Baka tawanan nyo lamang po ako kung sasabihin ko pa ang detalye. Sa pagkakaalam ko pinagbantaan nyo pa naman ang buhay ng nakabuntis sa anak nyo. Aba natural na reaksyon lamang yun, iho. Aniya. Aba kung tatanungin ba kita, ano bang balak mo sa anak ko? Mahirap ipilit ang mga bagay na hindi pa dapat sa ngayon. Kung kaya kong kunin ng dahan-dahan, balak ko sanang kunin ang loob ng anak nyo. Saad ko. Lolo, tawag po kayo ni Lola sa loob. Anis to nang lumabas. Hinawakan niya ang kamay ng lolo niya para mahatak niya ito papasok. Sakto namang lumabas si Sakura, dala ang mainit na kape. Nagugutom ka na ba? Tanong niya sa akin nang maupo sa bakanting upuan sa harap ko. Hindi pa naman, okay lang naman ako. Iniisip ko kung paano ang magiging schedule natin sa anak natin. Co-parenting ba ang sinasabi mo? Aniya kaya tumango ako. Ayokong alukin ka ng bagay na alam kong hindi tugmasa na sa isip ko ang sagot na sasabihin mo. Iyan ang exact reason kung bakit ayokong ipakita sa iyo ang anak mo. Ayokong ikulong ka sa bagay na hindi naman dapat. Tignan mo at isa patuloy yan sa naging problema mo. Hindi problema ang tungkol sa anak ko, kaya huwag kang mag-alala sa akin. Pwede mong hiramin si Stone anumang oras. Kasama ka? Putol ko sa kanya. Nakita kong kumibot ang kilay niya. Magiging totoo ko sa'yo. Gusto kong makuha ang loob mo, Sakura. Alam kong hindi ka manhid para maramdaman mo ang feelings na pinapakita ko sa'yo. Nag-iwa siya ng tingin. Aksidente ang lahat. Hindi mo sadyang mga bagay-bagay, kaya wag na muna nating isipin yon. Wala akong sasabihin. Basta ipaparamdam ko na lang. May Stone man o wala, alam ko ang ginagawa ko. Saad ko sa kanya, bagay na hindi naman niya kinontra. Sakura's point of view. Sakura, anak, may delivery na naman para sa'yo. Sigaw na ani mommy sa ibaba. May bago pa ba? Alam ko naman na galing na naman yon kay Shiro. Nang sabihin niya sa akin na seryoso siyang kunin ang loob ko, ay talagang sineryoso niya. Madalas na kasi siyang dumadalaw dito kahit malayo. Madalas din na nagpapadala ng chocolates at flower. Sino bang masugid mong maliligaw? Hindi ba namin maaaring makilala yan ng daddy mo? Pangaasar na ani mommy. Kahit nang totoo'y alam naman nilang si Shiro ang lalaking yun. Sariwa at napakabango ng bulaklak na yun. Kung nandito lamang ang anak ko ay baka isa na naman sa kinilig iyon ngayon. Nasa school kasi siya ngayon. Nang maupo ako sa sofa, ay pinagawa ako ni mommy ng kape. Kinuha niya ang kamay ko at ngumiti.
Alam kong hindi maganda ang pinagsamahan niyo ni Shiro. Baka nga nagkakapaan pa rin kayo ng ugali. Pero ramdam ko na seryoso talaga si Shiro sa'yo. Ni Mommy. Alam ko po pero hindi ko naman siya pwedeng pangunahan agad. Alam kong mahalaga ako kay Shiro at ramdam ko naman po yun, Mom. Pero tulad ng sabi ko, may mga bagay na hindi dapat minamadali. Tumango si Mommy, tsaka hinaplos ang buhok ko. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Stone kasama si Shiro. Nagkukwentuhan pa nga silang mag-ama habang papasok sa bahay. Anong ginagawa mo rito? Gulat na saad ko. Tumingin sa akin si Shiro at ngumiti. Pinuntahan ko ang anak ko sa school dahil mukhang naging busy ang mommy niya. Hindi din naman kasi sa akin nagre-reach out yun, kaya sinadya ko na. Aniya. Dad! Dad! Ani Stone habang paulit-ulit na hinahatak ang kamay ng ama. Sabi mo sa akin, may iba ka pang sasabihin kay mommy. Pangungulit na Ani Stone, kaya tumaas ang kilay ko. Sasabihin na ano? Mom, mabubuo na po tayo. Gusto ko na pong mabuo yung family natin, Mom. Hindi po ba pwede? Ani Stone sa akin. Anak, hindi naman kailangang madaliin ang lahat. Nagmamadali pa ba ako nito? Halos ilang buwan na nga akong nanunuyo sa'yo eh. Tingin mo, nagmamadali pa ba to? Saad ni Shiro sa akin. Huwag ka ngang gumanyan sa harap ni Mommy. Sita ko sa kanya. Pero napatigil siya nang biglang nagsalita si Stone. Mom, just answer Dad. Naiinis na Ani Stone. Mom, please, pagod na po akong maghintay. Alam kong willing po si Daddy na mabuo tayo, kaya sana naman po ay ganun din po kayo. Sana po hindi niyo yun ipagkait sa akin. Ani Stone sa akin. Nauunawaan ko naman ang gusto niyang sabihin, pero siguro nga'y masyado lang akong nag-overthink. Kasi ramdam ko naman na desidido na makuha ni Shiro ang sagot ko. Mom! Singhal sa akin ni Stone, tsaka hinawakan ng kamay ko. Oo na. Sa inis ay nasabi ko. Kami na ng daddy mo, kaya wag ka nang mangulit. Wika ko. Sabay silang napatingin sa akin. Masaya ka na? Irap na saad ko kay Shiro. Alam kong may kinalaman siya rito. Hindi ganyan ang anak ko. Napipilitan ka lang po yata eh. Ngiwing paninigurado pa ni Stone sa akin, kaya ngumiwi ako. Ano po bang proof ang gusto mo para masabi mong gusto ko talaga ang daddy mo? Wala po. Ani Stone tsaka ngumisi ng malawak, kaya tinignan ko si Shiro. Magpapaliwanag ka sa akin mamaya ha? Sita ko kay Shiro. Pinala ko sa kwarto sandali iyong bulaklak para i-display sa kwarto. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang dahan-dahang pagbalot ng kamay ni Shiro sa tiyan ko. Mula sa likod ay niyakap niya ako kaya napatigil ako. Ano yun? Bigla akong nahiya. Mahal naman talaga kita eh. Naiinip na ako kaya humingi na ako ng tulong sa anak mo. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Wala ka bang feelings para sa akin? Hindi mo ba ako gusto? Kulang pa ba yung effort ko? Humarap ako at tinitigan siya. Sa mga tanong mong yan, wala ka bang pagsisisihan? Ginagawa kong matagal ang lahat hindi dahil sa hindi kita gusto o kung ano man, kundi nagbibigay ako ng sapat na oras para makapagdesisyon ka ng sarili mo. Saad ko. Ayokong mahalin mo ko ng dahil lang sa anak ko, Shiro. Wala kang obligasyon sa akin. Nagulat ako nang hatakin niya ako. Kinabig niya ang baywang ko papalapit sa kanya. Tsaka hinawakan ng isang kamay niya ang isang kamay ko para hindi ako makapalag. Inangkin niya ang labi ko, puno ng panunuyo at pagmamahal. Bagaman may pagnanaisay, puno naman iyon ng pag-iingat. Halik na para bang hindi nagmamadali. Ngayon mo sa akin sabihin na may pagsisisihan ako. Hindi mo ba dama na ikaw ang pinakamagandang sugal na gagawin ko? Aniya tsaka ako muling hinagkan. Gusto mo bang bigyan kita ulit ng dahilan? Ng obligasyon para pumayag ka lang na pakasalan ako? Aniya.
Mag-baby tayo ulit. Namula ang pisngi ko at talagang hindi ko inasahan ang pangahamon niyang iyon. Napalo ko ang dibdib niya. Panay ka talaga, kalukuhan. Nakangusong saad ko pero hindi siya natinag. Seryoso ko, Sakura. Aniya sa akin. Hindi pa po ako pumapayag. Sabay kaming napalingon sa bukas na pinto nang makita namin doon si Snow. Naka-cross arms habang nakasimangot. Hindi pa nga po ako sulit na nagiging baby, tapos magbe-baby na po kayo ulit? Tampu-tampuhan na Aniya na ikinatawa ko. Ano mom, magpapakasal na po ba kayo kay daddy? Tumawa ko tsaka tumango. Oo naman, wala naman akong takas kahit anong gawin ko eh. Tumatawang wika ko. Yay! Nag-thumbs up pa siya sa daddy niya. Tuwang-tuwa si Stone. Kinahapunan nga'y binalita na namin ni Shiro ang tungkol sa plano namin kina mommy at daddy. Akala ko'y patatagalin niyo pa eh. Basa ko naman na gusto niyo ang isa't isa. Ani daddy sa amin. Hindi ba pupunta ang mommy at daddy mo, Shiro? Hindi mo ba ipapaalam sa kanilang tungkol dito? Ani daddy. Actually, on the way na po sila. Ani Shiro. Wala pang 10 minuto nang dumating ang mga magulang niya. Mom, Dad. Sabay kaming nagtaka ni Shiro nang may pumasok pang iba. Halatang mga professional sila. Sino po ang mga yan? Ani Shiro. Akala ko ba'y ikakasal ka na? Anang mommy niya. Nagdala na ako ng mga mag-aayos sa kasal ninyo. Kinikilig na anang mommy ni Shiro. Dahilan para umugong ang malakas na tawa ni daddy. Hindi naman halatang nagmamadali si Balae. Ani daddy. O siya, tara na dito. Nang mapag-usapan na natin yan, ako'y kating-katin na rin na maipakasal tong dalawa. Pinakilala sa amin ni tita at tito ang mga tao na yon sa amin. Sila na daw ang bahala sa lahat. Mom, parang mas maganda po ito. Ani Stone habang hawak ang isang brochure. Beach wedding ang napili niya. Oo, mukhang maganda nga yan. Sang-ayon naman ni Shiro. Pero kahit ano pa ang maging kasal namin ng mommy mo, ay hindi yun mahalaga. Dahil ang mas mahalaga ay siya ang papakasalan ko. Ani Shiro kaya umikot ang paningin ko. Sa tagal ng pag-uusap namin ay, yun na nga din ang napag-usapan. Isang beach wedding na gaganapin sa Ilocos Sur. O siya, maiiwan ka na dyan. Kami na ang bahala ng mommy mo sa lahat para magkaroon kayo ng bonding ng anak mo. Anang daddy niya kinahapunan bago sila umalis. Kakatapos ko lamang mag-shower. Nakabalot pa ang katawan ko ng roba. Nang pumasok si Stone, dala ang unan niya at kumot habang hawak ang kamay ni Shiro. Oh, bakit kayo nandito? Sad ko. Akala ko ba'y tabi kayong matutulog ng daddy mo? Mom, hindi naman po mabubuo ang family kung hindi namin kayo kasama, hindi ba? Aniya sa akin. Nagkatinginan na naman kami ni Shiro. Nagkibit balikat siya. Ikakasal naman na tayo. Mukhang wala namang masama, hindi ba? Nakangiting ani Shiro. Medyo nahihiya pa ako dahil hindi pa naman kami nagkakaroon ng pagkakataon na ganito. Lalo na ang magsama sa isang kwarto. Nagpalit ako ng pantulog habang nagkukulitan yung dalawa sa kama. Mahiga na kayo. Saad ko. Kusa nang inayos ni Stone ang unan na hihigaan niya. Nakagitna siya sa amin ni Shiro. Kinuha ni Stone ang kamay ko at kamay ni Shiro. Mom, Dad, salamat po ha. Ani Stone habang nakatingin sa kisame. Salamat po dahil mas pinili niyong buuin ang family natin kaysa masira. Ani Stone. Hinaplos ko ang buhok niya. Oo naman anak, basta para sa'yo gagawin ni mommy ang lahat. Saad ko tsaka ko hinagka ng noo niya. Wala pa rin ba? Ani Shiro sa akin. Hindi pa rin ba ako ang dahilan? Ani Shiro habang nakatagilid at nakatingin sa akin. Meron na. May puwang ka na sa puso ko kaya wala kang dapat na alalahanin.
Saad ko. Umayo siya ng higa at inabot ang noo ko. Good night, my almost bride. Aniya. Kinaumagahan ay nakakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na feelings. Kaya naman idinilat ko ang mga mata ko. At titig na mata ni Shiro ang nakita ko. Good morning. Bati niya sa akin saka ako hinagkan sa labi. Para saan yun? Sabi ni Stonay, ugaliin ko na raw yun kasi gusto niyang makita na maayos tayo. Babangon na ako. Ako na ang magpe-prepare ng breakfast. Hayaan yung pagsilbihan ko naman kayo. Ngumiti siya. Napahawak ako sa labi ko habang pinapanood ko siyang maglakad palabas. Inayos ko ang higaan namin hanggang sa matalian ko ang buhok ko. Mom! Umugong ang malakas na tawag sa akin ni Stone pagkapasok niya sa kwarto. Nakagayak na po yung pagkain, sabi ni Daddy. Baba na daw po tayo. Saad niya kaya tumango ako. Sandali na lang to. Saad ko. Inikot ko ang buhok ko tsaka naghilamos. Pagkatuyo ko ng mukha ko'y sumama na ako sa anak ko. Wala sila, Mommy? Bungad ko nang lapitan ko si Shiro. May pinuntahan daw eh. Baka maya-maya'y sumunod din tayo. Yun kasi ang bili ni Daddy kanina bago sila umalis. Bakit po, Dad? Saan po tayo pupunta? Hindi ko pa alam yung exact location, anak eh. Ani Shiro habang suotin yung apron at hawak ang sandok sa kamay niya. Naupo si Stone sa mesa kung saan siya pinaghainan ni Shiro. Kaya sumunod na rin ako. Naupo ako at katulad ni Stone, pinaghainan din ako ni Shiro ng pagkain. Napatingin ako sa aking mag-ama habang kumakain sila. Magiliw na sumusubo si Stone habang si Shiro naman ay napapangiti kapag tumitingin sa anak niya. Bakit? Aniya sa akin kaya umiling ako. Wala, hindi ko lang naisip na magkakaroon pa pala ng pagkakataon na maging ganito tayo. Hindi ko lang na-foresee noon. Saad ko na hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangang maging emosyonal. Alam kong medyo late pero babawi ako sa inyo ng anak ko. Uwi ka niya kaya tumango ako. Matapos naming mag-almusal, ay inisikaso ko naman si Stone dahil may lakad nga raw kami, habang si Shiro naman ay nag-asikaso ng pinagkainan. Kakatapos ko lang din maligo nang umakyat siya sa kwarto. Nasa sarili niyang kwarto naman si Stone dahil okay na siya. Ligo ka na rin. Saad ko kay Shiro at tumango naman siya pero bago yun ay hinila niya muna ako sa kanyang mga bisig. Simula ngayon, ayokong makikita kang umiiyak, okay? Aniya sa akin habang titig na titig sa aking mga mata. Natural na reaksyon naman yun dahil masaya ko. Hindi mo kailangang umiyak. Aniya tsaka hinagkan sandali ang labi ko. Naiintindihan mo ba? Nakalabig saan niya kaya tumango ako. Ligo na ako, wife. Aniya kaya napangiti ako. Iginayak ko na rin ang susuotin niya para naman magbibihis na lamang siya paglabas. Naupo ako sa vanity dresser ko para mag-apply ng kaunting makeup. Nagsusuklay na ako noon nang lumabas si Shiro. Nakabalot ng tuwalya ang baywang niya habang tumutulo ang basang buhok niya sa kanyang balikat pababa sa kanyang maskuladong katawan. Laway. Biro niya tsaka tumawa. Kaya kaagad kong iniwas ang aking paningin at muling humarap sa salamin habang nakanguso. Pero napasinghap ako nang maramdaman ko ang hininga niya sa leeg ko. Nasa likuran ko siya habang nakayuko. Para akong naniga sa aking kinaupuan. May kung anong tumibok sa aking tiyan nang maramdaman ko ang labi ni Shiro sa leeg ko na paunti-unting dumadampi. Shiro, tawag ko sa kanya. Matunog kong sumagot siya at alam kong tumatawa siya. I like your natural smell. Aniya sa akin. Iginiya niya ang mukha ko paharap sa kanya at doon na siya nagkaroon ng pagkakataon na maangkin ang labi ko ng dahan-dahan.
Sino ba naman ako para hindi sumunod? Tumugon ako sa halik niya na yun hanggang sa halos mapatayo na ako. Nadadala ako. Para akong nabitin nang huminto siya. Tawang-tawa siya nang makita niya ang reaksyon ko. May bukas pa at sa mga susunod na araw. Aniya sa akin kaya napanguso ako. May mga stock naman na suit sa closet kaya doon na kumuha si Shiro. Tanaw na tanaw ko ang napakagandang pagkakahubog ng likod ni Shiro. My kiss makes you drool. How about my... Hindi na niya naituloy ang dapat na sasabihin, tsaka makahulugang ngumiti. Matapos naming mag-asikaso, ay sinundo pa kami ni Stone. Hindi pa po ba kayo tapos? Bugnot na ani Stone sa akin. Pababa na anak, una ka na sa car. Saad ni Shiro. Lumabi si Stone saka tumango. Susunod naman ako. Wika ako tsaka ako tumayo sa vanity dresser. Kaya tumalima na si Stone. Nakaayos naman na din ako kaya bala ko na sanang bumaba kasama ng anak ko. Kaya lang ay hinila ako ni Shiro pabalik at kaagad na binigyan ng malalim na halik. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang bumitaw siya. Hindi ko na magagawa yan mamaya. Ayokong isipin ng anak mo na sinasamantala ko siya. Tumatawang aniya, tsaka kinuha ang kamay ko para ayain ako pababa. Paglabas namin ay nasa backseat na si Stone, yakap ang teddy bear niya. Pinagbuksan ako ni Shiro ng pinto, matapos ay nag-drive na siya palabas. Magiging mahaba ang biyahe natin ngayon, kaya mag-relax muna kayo. Saad niya. Kinuha ni Shiro ang kamay ko at isinalikop sa kanya, habang ang isang kamay niya ay nasa manibela ng kotse. Sige na, matulog muna kayo dyan. Aniya. Sumandal ako sa balikat niya. Ewan ko kung guni-guni ko nga lang ba ang lahat. Pero I felt comfortable mula nang magdesisyon kaming magkakilalahan ni Shiro. Nagising ako sa marahan na pagyugyog sa akin. Nandito na tayo, gising na. Ani Shiro sa akin. Si Stone kaagad ang hinanap ko. Lumingon ako sa likod ng kotse. Mommy, nandito po ako! Nakangiting ani Stone. Nakahinga ako ng maluwag. Bumaba ako sa kotse. Isang beach resort ang sumalubong sa akin. Oh, anong gagawin natin dito? Takang tanong ko. Nandito ang parents mo eh. Ani Shiro. Bagaman may pagtataka, ay naglakad na kami papasok. Sinalubong kami ng staff ng hotel na pag-check-in na namin. Iginiya kami nun sa isang malaking kwarto. Nagulat ako nang may mga tao sa loob ng kwarto. Ano to? Saad ko pero wala sa aking sumagot. Iginiya ko ng isang babae sa upuan doon. Nakapagpahinga po ba kayo sa biyahe? Anang babae sa akin. Oo, medyo. Saad ko. Mabuti po. Kinuha sa akin ng babae ang mga dala ko. Lumingon ako sa likod at wala na ron si Shiro. Kahit may pagtatakay hindi ko na nagawa. Nang ilabas ng babae ang black box. Inopen niya iyon at pinakita sa akin ang napakagandang gown. Congrats po dahil ikakasal na po kayo ngayon. Aniya sa akin. Ah? Hindi na naman ako nakasagot. Isuot niyo na po. Aniya kaya nagpalit na ako. Naupo ako at doon na ako sinimulang ayusan. Hindi naman kakapala ng make-up na nilagay niya sa akin. Matapos ay inayos niya rin ang buhok ko. Okay na po. Anang babae sa akin. Humarap ako sa salamin. Napangiti ako. Bagay na bagay sa akin ang pagkakaayos ng muka at buhok ko. Nasa labas na po ang sundo niyo, ma'am. Saad niya sa akin. Dahil nga malaki ang gown ko, ay pinagbuksan ako ng pinto ng makeup artist na yon. Pagbukas ay naroon na ang anak ko at ang cute na itim niyang suit. Mom? Aniya habang malawak na nakangiti. You look so gorgeous po, mommy. Ani Stone sa akin. Inialok niya sa akin ang kamay niya na kaagad ko namang tinanggap. Nagulat ako nang mapatingin ako sa dinaraanan namin na puno ng mga petals ng roses.
Si Daddy po lahat ang may gawa niyan, Mom. Nagmamalaking aniya habang naglalakad kami. Naglakad kami paikot hanggang sa makarating kami sa mabuhangin na parte ng beach. Nandun ang magandang pagkaka-arrange ng kasal namin. May mga upuan sa magkabilang side at nakabalot iyon sa mga light green na tela. Samantala sa gitna naman noon ay naroon din ang mga telang magkakadugsong na naghahalo sa light blue at green. May mga petals din ng roses. Lumabas si Mommy at Daddy sa mga tao ron. Tsaka ako pinuntahan. Congrats sa inyo, anak. Ani Mommy. Masaya akong makita ka na masaya. Kahit naman hindi mo sa akin sabihin ay alam kong masaya ka. Ani Mommy. Basta ang hangad ko lang ay maging masaya ka sa araw-araw kasama ang lalaking napili mo, anak. Ani Mommy, kaya tumango ako. Tumingin ako kay Daddy. Matipid siyang ngumiti. Alam ko oras na maikasal ka na. Marami ang magbabago. Lalo na sa atin ng mommy mo. Baka hindi mo na ako mabisita ng madalas. Kaya ako na lang papasyal sa'yo, ha? Bili na ani Daddy, kaya tumango ako. O siya, tara na. Masama na dito pa tayo magdadramahan. Ani Daddy. Sumukbit ako sa braso niya tsaka kami dahan-dahang naglakad papasok sa pagkakasalan ko. Mula sa nilalakaran namin ay tanaw na tanaw ko ang gwapong mukha ni Shiro, suot ang itim niyang suit. Habang palapit ako ng palapit ay lalo akong kinakabahan. Nang makaharap ko si Shiro, ay hinawakan niya kaagad ang kamay ko. Ang ganda mo, mas gumanda ka. Aniya. Salamat. Shiro, umaasa kong higit mo maiintindihan ng anak ko. Kung sakali na hindi mo siya kayang unawain, ay ibalik mo na lamang siya sa amin. Buong puso ko silang tatanggapin muli ng apo ko. Ani Mommy. Iyon po ang hinding-hindi ko gagawin. Ani Shiro. Iginiya niya ako papunta sa harap ng pare. Seryoso bang kasalan na ito? Si Father habang tumatawa. O siya, simulan na natin. Naupo kami sa harap ng pari na yun. Nakwento na sa akin ng mga magulang niyo ang mga nangyari sa inyo. Sa panahon nga naman ngayon ay talagang hindi na birong magpakasal, lalo at mapusok na ang mga tao. Kaya naman Shiro, Sakura, gusto kong marinig mismo sa inyo na willing niyong ibigay ang buong buhay niyo sa isa't isa bago natin simulan ang seremonyang ito. Ani Father, kaya tumango kami. Naku Father, simulan mo na yan. Bahala ka, baka tumutol ako. Sabay kaming napalingon ni Shiro sa tinig na yon. Si Mitsui, kumakaway sa amin habang nakangiti. Naglalakad siya sa gitna matapos ay naupo sa upuang naroon banda sa likod. Naging malapit sa akin si Mitsui, lalo na nang maipanganak ko si Stone. Pero kahit kailan ay hindi siya nagtangka na ligawan ako. Dahil alam niyang si Shiro ang ama ng anak ko. Sabay kaming napatawa ni Shiro dahil sa birong iyon ni Mitsui ay napilitan ng pari na huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sinimulan na niya ang seremonyas. Mula sa pangangaral sa amin dahil hindi raw basta-basta ang pag-aasawa at pagpapakasal. Sagrado daw ito kaya dapat ay may paninindigan. Kaya sana ay hindi niyo pagsisihan ang pagpili sa isa't isa. Ani Father sa amin. Nagbigayan kami ng sumpaan ni Shiro hanggang sa i-anunsyo ng pari ang formal naming pag-iisang dibdib. Nagbabalik tanaw ka na naman sa isa sa pinakamasayang araw sa buhay natin. Ani Shiro tsaka ako niyakap mula sa likod. Isinara ko ang wedding album namin tsaka ko siya nilingon habang nakangiti. Hindi ko alam kung naging mabilis lang ba para sa akin ang mga bagay-bagay. Pero nasasabik pa rin akong balikan ng lahat eh. Sagot ko sa kanya. Naupo si Shiro sa kama sa katabi ko. Huwag kang mag-alala. Hindi lang yung wedding album na yan ang babalikan mo, pangako. Bibigyan kita ng mas magandang buhay. Ani Shiro sa akin. Lalo na't magkakaroon na tayo ng panibagong supling. Aniya. Tsaka hinaplos ang tiyan ko na 6 na buwan na.
Dad, ini-stress mo na naman po ba si Mommy? Di ba sabi ko naman po sa inyo, huwag niyo na po munang bigyan ng sakit ng ulo si Mommy kasi may baby po tayo? Nakasimangot na saad ni Stone. Naglakad siya palapit sa akin tsaka pinakinggan ang tiyan ko. Konting panahon na lang, magkikita na tayo. Parang kinikilig na aniya. Kapag lumabas na yan, hindi na ikaw ang palaging bida. Paliwanag na ani Shiro. Okay lang po yun, Dad. At least alam kong mahal niyo ko. Tapos, sabay-sabay nating mamahalin si baby paglabas niya. Hindi ba po? Ani Stone. Bagamat mura pa ang isipan ng anak ko, ay bukas naman siya lalo na kapag tungkol sa pamilya. At yun ang namana niya sa akin. Oo naman, mamahalin natin ang sabay si baby. Ani Shiro. Sa ngayon, magluluto muna ng dinner si Daddy Ani Shiro. Isa na rin sa nakasanayan ng asawa ko mula nang maikasal kami, ay naging hilig niya na din ang pagluluto, kahit na nag-oopisina siya. Mom, hindi na po ba tayo iiwanan ni Daddy? Naglalambing na tanong ni Stone, kaya hinaplos ko ang buhok niya. Hindi na syempre. Mahal na mahal tayo ng daddy mo. Hindi niya na tayo iiwan, promise. Nakangiting saad ko. Niyakap ako ni Stone ng mahigpit. Maya-maya ay tumawag na mula sa baba si Shiro. Mahal, bumaba na kayo dyan. Tara na, hinahanap na tayo ng daddy mo. Wika ko tsaka ako tumayo. Humawak sa kamay ko si Stone, tsaka kami naglakad pababa ng hagdan. Alam mo Mom, someday, gusto ko alalayan ka sa mga hakbang mo kapag tumanda ka na. Baka nga katuwang ko pa si baby. Nagmamalaking aniya. Sana nga anak, sana hindi ka magbago kay Mommy. Kasi si Mommy hindi magbabago sa'yo. Saad ko. Ay nako, talagang hindi na natapos ang pagdadrama niyong mag-ina. Minsan talaga, ang sarap na lang magtampo Nakangiwing ani Shiro. Dad naman. Mangangatwiran pa sana si Stone. Kaya lang ay binuhat na siya ni Shiro paupo sa kaharap na mesa. Pinaghain niya kaming mag-ina ng kanya-kanya naming plato. Nakakahiya naman tong effort mo, mahal. Pakilusin mo naman kasi ako. Paano kita matutulungan kung lahat na lang sinasalo mo? Kapag lumabas na yung anak natin, sigurado ko na ganito din ang magiging sitwasyon ko. Kaya't hanggat wala pa'y pag-aaralan ko na, sanayin na natin. Pinagmasdan ko lang si Shiro sa bawat hakbang na ginagawa niya. Sa totoo lang ay hindi ko inasahan na ganyan siya karesponsableng asawa. Dahil kung maaga kong nalaman, ay baka hindi ko itinago si Stone sa kanya. Pero sabi nga nila, lahat ng mga bagay sa mundo ay may dahilan. Kaya naman naniniwala ako na may dahilan kung bakit kami pinaglayo ng tadhana. Oh, nakatulala ka na naman dyan. Ani Shiro tsaka pinisilang pisngi ko. Umiling ako. Wala lang, naisip ko lang na napakaswerte ko dahil may asawa kong katulad mo. Mom, patugtugin po natin yung theme song nyo ni Daddy, tapos sumayaw po kayo ni Mommy. Gusto ko pong makita. Kinikilig na wika ni Stone. Nagtatakbo siya sa sala tsaka kinuha yung CD at isinalang sa player. Tumugtog ang kanta sa player na siyang naging theme song namin nung kinasal kami ni Shiro. Iginiya ko ng marahan ni Shiro. Humakbang siya sa malapad kong baywang habang ako ay nakapatong ang kamay sa kanyang balikat. Mahal na mahal kita, Sakura. Aniya sa akin habang marahan kaming sumasayaw sa tugtog. Mahal din kita, Shiro. Sabay kaming napalingon kay Stone habang ito'y tumatalon-talon. Sobrang excited siya at sobrang saya sa tuwing nakikita kaming ganito ng daddy niya. Lumapit siya sa amin kaya kinarga siya ni Shiro. Alam namin ng mommy mo na mabilis lang din ang panahon. Sana anak kung sakali na magkaasawa ka, mahalin mo din tulad ng pagmamahal mo sa mommy mo. Ay nako, masyado pang maaga. Kaagad na kontra ko. Baby pa ang anak ko, Shiro, kaya dapat ay hindi ka nag-overthink sa mga bagay na yan.
Wika ko sa kanya. Gusto ko pang makasama ng matagal ang anak ko, kaya wag mo na muna siyang tignan na mag-aasawa. Sita ko sa kanya. Ay naku anak, tinutoyo na naman ng mommy mo. Hindi ko na alam kung dala pa ba ng pagbubuntis yan o ano. Umiiling na ani Shiro na ikinatawa ko. Pasado 6:00 pa lang nung gabi na yun, nang makarinig kami ng katok mula sa labas. Oh, may hinihintay ka bang bisita? Tanong ko kay Shiro. Wala naman. Sagot niya. Gayon pa man ay naglakad siya papunta sa pinto para pagbuksan ng kumakatok. Mom? Gulat na ani Shiro. Pagbukas niya ng pinto ay, hindi lang ang mommy niya ang naroon. Naroon din ang parents ko. Marami silang dalang pasalubong. Bakit po kayo napasugod ng ganito kalanganing oras? Sad ko. Abay, ilang buwan na kaming hindi nakakadalaw. Gusto din naman naming makita yung si Stone. Ani mommy. Naku Mare, tara na sa loob. Alok niya sa mommy ni Shiro. Mga lolo, mga lola. Ani Stone tsaka yumakap kina mommy. Namiss ko po kayo. Aba, kasalanan mo. Namimiss mo na pala kami. Hindi mo pa kami dinalaw. Nakanguso na ring wika ni mommy. Naupo siya sa sofa. Tsaka inabot sa anak ko ang mga pasalubong niya. Nakaalalay lamang sa likod ko si Shiro habang pinapanood namin sila na nakikipagkulitan kay Snow. Oh, ang laki na rin ng tiyan mo. Ani mommy sa akin matapos ay napatingin sa aking muka. Oh, bakit naman? Bakit ka umiiyak? Yung mommy naman ni Shiro ang nakapansin sa pag-iyak ko. Nilapitan niya ako at hinaplos ang aking pisngi. Huwag kang nag-iiyak masyado. Alam mo naman na buntis ka eh. Aniya sa akin kaya tumango ako. Masaya lang po ko na nakikitang okay na po tayo nila mommy. Sad ko. Niyakap ako ng mommy ni Shiro na halos itinuring na rin akong tunay niyang anak. Sana lang talaga ay walang magbago kahit pa dekada ang dumaan dahil itinuring ko na rin silang tunay kong mga magulang. Kaya nga naiiyak ako sa sobrang tuwa. Bagaman hindi maganda ang umpisa namin ni Shiro at aksidente lamang ang lahat, heto ko at kapiling ko sila. Alam kong mahirap pero sinusubukan kong maging magandang version bilang ina at asawa ng aming pamilya para naman hindi nila pagsisihan na ako ang napili ni Shiro bilang kabiyak ng kanyang buhay. Wakas.